Mga kababayan, welcome back sa hashtag Walk with Lan. Ako si Lan, your go-to source for no holds barred political commentary. Ngayon, kapapasok lang ng balita. Si Tito Sen tinablan na rin ng palasyo. At ang tiyatsa, hindi raw pinaboran ni Marcos Jr. Pero teka, bakit parang scripted na naman ito? Sa susunod na ilang mga minutong episode na ito, susuriin natin ang mga kritisismo kay Tito Soto at Bongbong Marcos with intellectual style, with facts, wit, at walang paligoy-ligoy para sa kabataan na active sa TikTok at Twitter at sa mga OFW na nagpapakahirap abroad para sa pamilya, ito ay para sa inyo. Handa na ba kayo? Let's walk this out. Mga kawok, simulan natin sa hot na balita. Ayon sa GMA News at Inquirer noong January 31, 2026, si Senate President Tito Soto ay nag-push para sa charter change o CHACHA matapos ang Supreme Court ruling na nag-declare na unconstitutional ang impeachment kay Vice President Sara Duterte. Bakit? Dahil daw overreach ang Supreme Court at kailangan baguhin ang konstitusyon para clarify ang impeachment rules. Pero teka, sabi ng Malacanang sa ABS-CBN at Philstar, no discussion yet on CHACHA. Focus si Marcos Jr. on economy. Tinabla raw ang proposal ni Soto, meaning set aside or shelved. Hindi raw pabor si Bongbong. Anong implication nito? Para sa mga kabataan, ito'y tungkol sa power plays na nakakaapekto sa future jobs at education. Para sa mga OFWs, ito'y tungkol sa political stability na nakakaapekto sa remittances at overseas voting. Sa 2025, may controversies na sa flood control corruption under Marcos admin at ngayon, Chacha push ulit. Parang deja vu. Si Tito Soto from Itbulaga to Senate, parang joke. Pero ang punchline ay tayo ang nasasaktan. Susunod, bakit dapat tayo mag-criticize kay Tito? Don't forget to like and subscribe para sa more tea. Okay mga kababayan, let's get intellectual. Si Vicente Tito Soto III, actor, comedian, Itbulaga host turned politician, pero bakit siya criticize? Una, plagiarism scandal noong 2012. RH Bill debate. Ayon sa Rappler at Inquirer, kinopya niya ang blog post ni Sarah Pope at speech ni Robert F. Kennedy without citation. Why quote a blogger? Pero teka, that's an intellectual dishonesty. Para sa mga kabataan, ito'y lesson. Sa school, plagiarism ay F. Pero sa Senate, promotion pa. Parang Itbulaga segment, Pinoy henyo, pero ang sagot ay plagiarism. Pangalawa, anti-RH stance. Bilang staunch Catholic, upo siya sa reproductive health bill na nagbigay ng free contraceptives. Result, hanggang ngayon, high-teen pregnancy rates sa Pilipinas. Over 200,000 yearly ayon sa DOH data. Para sa mga OFW moms, ito'y issue. Paano mag-support ng pamilya kung early parenthood? Ito'y patriarchal mindset, limiting women's rights, mga kaibigan. Pangatlo, sexist remarks. Noong 2017, sa confirmation hearing ni DSWD Secretary Judy Tagiwalo, sabi niya na about single mothers. Inquirer called it easy to hate, sexist at insensitive. Para sa mga kabataan na Gen Z, ito'y red flag, outdated views in 2026. At ngayon, sa 2026 Chacha push, ayon sa business world, ito'y threat to judicial independence. Soto calls Supreme Court overreach. Pero critics says it's reckless adventurism. From Facebook posts to Reddit threads, tawag sa kanya, trying hard comedian turned senator. Mga kawok, ano sa tingin ninyo? Dapat ba siyang mag-retire? Comment down below. Next, si Bongbong Marcos, ang family legacy na hindi matatakhasan. Mga OFW at kabataan, this one's heavy but necessary. Si Ferdinand Bongbong Marcos Jr., presidente since 2022. Pero bakit criticize? Son of a dictator, Ferdinand Sr., na nag-declare ng martial law from 1972 to 1981. Almost 10 years pala yan, no? Ayon sa BBC at ABC News, thousands tortured, disappear. Bakit sayang, no? Kung may ICC na noon, ang desaparecidos, plundered wealth estimated $10 billion, only $4 billion recovered. Bongbong denies abuses, calling it revisionism. Parang family heirloom, pero ang inheritance ay corruption, scandal. Sa 2025 flood corruption scandal, ayon sa foreign policy, billions of flood control projects, pero scandals galore.
Protests everywhere. Onion at sugar crisis 2022 to 2023. Wikipedia lists as an admin controversies. High prices, smuggling allegations. Para sa mga OFWs, ito'y economic pain. Remittances hindi enough sa inflation. Culture of impunity. Ayon sa Global Anti-Corruption Blog, Bongbong's no apology stance promotes corruption tolerance. Sa 2026, Chacha, Palaces not favored pero passive statements. Inquirer 2023 show flip-flops. Focus daw on economy but critics says distraction from scandals. Engaging, imagine kababayan abroad sending money. Okay? Home tapos corrupt officials ang kumakain. Ano kaya ang solusyon? Paano ito nakakaapekto sa inyo? Ngayon, let's make it personal. Para sa mga kabataan, Chacha push ni Soto at Marcos hesitation. Ito ay tungkol sa future. If amended, possible term extensions. Ayon sa Wikipedia, con in 2026 proposed. Pero may risk. Weaken judiciary, more power to executive, youth unemployment at 15%. PSA data po yan. Paano kung corruption worsens? Parang TikTok trend, Chacha slide, pero ang slide ay pababa ng economy. Okay, para sa mga OFW, 2 million Pinoy abroad sending $30 billion yearly. Political instability, weak peso, higher cost, Marcos drug war pullback mild, pero human rights issues linger. New internationalist. Soto views on women affects OFW families. Informative tayo sa 2026 with Supreme Court ruling on impeachment, power struggles affect overseas voting. Ito'y cycle of dynasties. Soto from showbiz, Marcos from dictatorship. Break the cycle, Share your stories, OFWs. How does Philippine politics affect you? Comment down below for shoutouts next episode. Mga kababayan, sa mundo, kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ang unang sinisikil. Pero kasama kayo, magpapatuloy tayo sa laban, walang takot, walang kinikilingan, at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban. Huwag kalimutan, vote wisely in 2028, support independent media, at spread facts on socials. Okay, dumating na po tayo sa ating katapusan. Katapusan ng ating programa. To sum it up, Tito Soto's Chacha push, tinabla ng palasyo. Marcos not favoring, pero both deserve criticism for past and present flaws. Stay informed, mga kawok. Thanks for watching for a couple of minutes. If you stayed, you are a real patriot. Hit that bell, share at see you next time sa #WalkWithLan. Mag-ingat kayo at mabuhay po ang Pilipinas.